Kinben Book 5, Chapter 28. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, ay malinaw na nasa Occidental Mindoro team ang momentum. Sabihin na ngang isa lang ang lamang nila, pero nagawa nilang malampasan ang score ng Calapan City hanggang matapos ang third quarter. Maririnig nga rin sa loob ng venue ang malakas na cheer para kay Kyle Lastimosa. Pag-upo nga niya sa bench ay napangiti agad sa kanya si Coach Barcibal dahil sa mga nangyari. Walang takot lang namang pinosterize ni Lastimosa sina Agoncillo at Magbuo sa pagtunog ng buzzer. Pagpapakita raw ito ng lakas, ng kakayahang hindi basta mapipigilan. Mukhang buburahin niya ang record mong ginawa kaninang umaga, sabi naman ni Jeric Salonga sa katabi niyang si Henrik. Narinig kasi nila na 45 points na ang nagawa ni Lastimosa sa unang tatlong quarter at may natitira pang fourth quarter na kung saan ay dito raw ito lalo humahataw ng mga clutch plays. Iyon ay kung magiging dikit pa rin ang score hanggang sa dulo ng laban. Posible iyon, sabi naman ni Ramirez na napatingin sa bench ng Calapan. Mukhang talo na ang Calapan sa unang game nila. May magagawa pa ba ang isang Mendez na may 4 ng foul? Tanong pa nga ni Ramirez sa sarili. Lalo pat alam niyang mas magandang maayos pa rin ang pagdepensa ni Mendez. Ang 4 na foul na mayroon ito ay siguradong gagamiting advantage ng kalaban sa oras na maglaro ito. Isang solid na target ito kapag nasa oksi ang bola at pangit na senaryo ito para sa Blue Phoenix. Alam din ni Coach Isaiah ang posibilidad na iyon. Ngayon nga ay iniisip niya kung paglalaroin na niya si Ricky o hindi. Alam din niya na iba kapag ito ang playmaker at kapag pumuntos. Ang problema nga lang ay kapag sila ang nasa defensive side. Hindi mga bata ang kalaban nila. Kung kaya siguradong malaki ang chance na makapuntos ang sino mang babantayan ni Ricky. Kung bumantay man ito ay ang pagka-foul out naman sa game ang pwedeng mangyari at hindi rin iyon maganda para sa team. Pwes, what will you do Isaiah? Tanong nga naman ni Gob na nasa bahay nito sa Calapan na kasalukuyang nanonood ng laban na nagaganap sa Palawan. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga magsisimula ang huling 10 minuto ng laro. Ang mga manonood ay napalunok at ang mga fans ni Lastimosa ay nag-ingay naman nang muling pumasok sa loob ang player na may itim at puti na buhok. Tambakan ninyo ang kalaban. Ang depensa, huwag din ninyong kakalimutan. Sabi nga ni Coach Barcibal sa kanyang mga players. Ipinasok niya sina Gomez, Gamboa, Lastimosa, Venturina at Lanete. Malakas na oo naman ang sagot ng 5 at makikita naman sa kabilang team ang pagpasok na rin ng kanilang mga players. Mukhang maaga magpapahinga ang player mong si Mendez, Isaiah. Wika pa nga ni Coach Barcibal dahil paglalaroin na ng Calapan si Mendez na may 4 ng foul. Sinabi na rin naman niya sa kanyang team ang magiging play sa oras na paglaruin ito at mas madali na raw silang makakapuntos kung ito ang defender. Mendez, Sanchez, Ibanez, Semeron, Lee. Ito nga ang lineup ng Calapan at ang gusto ni Coach Cervantes ay maging fast pace ang mangyayaring plays ng mga ito. Tambakan ninyo ang kalaban para paglaruin ako ni Coach sa dying minutes. Sigaw pa nga ni Rayos na agad namang ikinaseryoso ng 4 na kasama ni Ricky. Asa ka pa. Sambit nga ni Baron na makikita ang pasimpleng pagngisi sa manlalarong iyon na nasa bench ng Oxy. Ibinigay na nga rin ng referee ang bola sa Mangyans at ang ika-4 na quarter ay magsisimula nang nasa kanila ang possession. Nasa unahan si Mendez habang nasa kaliwa niya si Ibanez at kanan naman si Sanchez. Nasa magkabilang bahagi naman ng painted area sina Baron at Marky. Depensa na, bulalas pa nga ni Lee at dito na nga dumating ang mga kalaban. Si Gomez nga ay napangiti pa kay Mendez nang ito ang tumapat sa kanya. Marahan niyang pinatalbog ang bola at dito na nga rin dumating ang screen help ni Gamboa na sinabayan naman ni Sanchez. Binangga nga ni Julio si Mendez at doon na nga naganap ang switching. Isang bounce pass din kaagad ang ginawa ni Vincent at masaya namang sinambot ni Gamboa ang bola na walang takot na humarap sa maliit niyang defender. Hinawakan lang ni Gamboa ang bola habang nakaharap kay Mendez. Parang nagtotont ito
na may paglapit pa ng bola sa mukha ng kanyang defender. Agawin mo nga, sabi ni Gamboa at natatawang pinagmasdan si Mendez. Kasunod nga noon ay ang bigla niyang paghakbang na babanggain sana ng marahan ng kanyang defender. Iniwasan naman ito ni Ricky at hinayaan. Napangiti naman si Julius dahil doon at si Lastimosa naman ay napatakbo nang harangan ni Sanchez ang umatake niyang kakampi. Binigla nga ni Sanchez ng harang si Gamboa na napangiti kagad dahil isang extra pass papunta kay Gomez ang agad niyang ginawa. Alam na alam daw niya ang gagawin ng kalaban pero napaseryoso na nga lang siya ng isang interception ang naganap at isang nakaasul ang gumawa noon. Isang steal ang nagawa ni Mendez na ikinaseryoso ng mga supporters ng Oxy. Mabilis ngang pinatalbog ni Mendez ang bola at sa pagharap niya sa side nila ay doon naman lumitaw si Gomez na hindi raw hahayaan na siya ay makalampas. Isang mabilis na pag-atras naman ang ginawa ni Mendez upang hindi siya mapadikit dito. Kasabay ng ikot ng bola pabalik sa kanyang palad ay bigla niya itong ibinato papunta sa side nila. Doon na nga nakita ng mga manonood ang tumatakbong si Ibanez na sinundan agad ni Lastimosa na napangiti na nga lang sa nangyari. Mukhang gaya ng sabi mo kanina, wala kang pakialam sa fouls mo. Wika ni Kyle sa sarili at doon na nga siya tumakbo para i-intercept ang pasa ni Mendez. Pagtalon nga niya ay nabigla siya nang may sumabay sa kanya at sisimeron ito na pinalo ang bola bago pa ito makalapit sa palad ng kalaban. Tumapo ng bola at mabilis naman itong nakuha ni Venturina na ikinakuyom ni Coach Barcibal dahil muntik na silang maiskoran. Si Mark naman ay mabilis na tumakbo sa side nila at doon na nga siya nagpakawala ng isang bilisang tres na nagpaingay muli sa mga sumusuporta sa kanila. Kahit parang hindi ako nabibigyan ng magandang playing time, ay huwag ninyong kakalimutan na kaya ko rin pumuntos. Sabi pa nga ni Venturina sa kanyang sarili sa kanyang paglapag. Mabilis namang inilabas ni Marky ang bola at ibinato kaagad ito sa side nila dahil naroon nga sina Baron at Carlo. Dito na nga naalarma ang mga manlalaro ng Oxy at si Carlo nga ang nakasambot noon. Napangiti nga si Carlo nang harangan siya ni Lastimosa. Let's see kung kaya mo akong pigilan. Sambit ni Ibanez na ikinaseryoso naman ni Kyle. Pinatalbog nga ni Carlo ang bola at bumigla siya ng kaliwa. Nilampasan niya si Kyle kaso nagdilim ang paningin nito at nagawa nitong matapik ang bola. Nasira ang ball handling ni Ibanez at ang bola naman ay tumapon na mabilis na tinalon ng isang player na nakaasul. Si Mendez, sambit ni Kyle at sa pagbato ni Ricky sa bola paloob ay doon naman biglang dumating si Dre Sanchez na dumiretso agad sa basket. Sinabayan nga siya ni Gomez sa ere at doon na nga napangisi si Sanchez nang iiwas niya ang bola sa mga kamay ng kanyang defender. Ang mga manonood ay napaseryoso na lang nang idakdak ni Sanchez ang bola at kasabay noon ay ang pagbagsak ni Gomez. Sumilbato nga rin ng referee at isang suntok sa hangin sa direksyon ng Oxy ang ginawa nito na ikinaseryoso ng mga nasa bench ng Kalapan. Isang offensive foul nga ang ibinigay kay Sanchez na nagpaseryoso rito matapos lumapag. Habang nakahiga naman si Gomez ay lumabas pa ang dila nito habang nakatingin kay Sanchez. Hinampas pa nga ni Vincent ang kanyang dibdib at sumigaw dahil sa defensive play daw na kanyang ginawa. Pagtayo nga rin ni Gomez sa tulong ni Gamboa ay masaya pa silang naglakad palayo mula kay Sanchez na napailing na lang dahil sa nangyari. Pakiramdam niya ay nasayang ang pag-save ni Mendez sa bola. Napakuyom tuloy siya at dito na nga rin biglang may boses na nagsalita mula sa kanyang likuran. Okay lang iyon Dre, nakangiting winika nga ni Ricky na pasimpleng napasulyap sa GG Brothers. 79-75 ang score at lamang ng 4 ang kalaban. Bumalik din ang possession sa kamay ng Oxy at si Mendez na naman ang target ng GG Brothers. Si Gomez nga ay pinakagat na naman si Mendez na parang hindi naman niya basta mapasunod. Dahil doon ay naisipan nga niya lampasan na lang ito. Walang aasahang magandang depensa kay Mendez. Sabi na nga lang ni Henrik dahil madali na raw itong malulusutan ng babantayan nito. Dahil nga rin sa pangyayaring iyon ay dito naman gagalaw ang 4 na kakampi ni Mendez. Sila ang dedepensa at ito naman ang magiging dahilan upang makagalaw ng ayos ang mga kakampi ni Gomez. Nagpenetrate papunta sa basket si Gomez at kasabay rin ito
ay ang biglang pagkat ng sabay ni Gamboa at Lastimosa. Naiwan naman sa labas si Venturina at dito na nga in-execute ni Gomez ang kanyang play na naisip. Bigla siyang tumalon patalikod at ibinato ang bola sa nasa labas na si Mark. Mas mataas ang 3 kaysa 2. Sambit nga ni Vincent at doon naman napaseryoso si Venturina dahil bago dumating ang bola sa kanyang mga kamay ay bigla na namang lumitaw si Mendez sa daraanan nito. Na-intercept ni Ricky ang bola at mabilis namang pagngiti ang tugon ng kanyang mga kasamang kumaripas agad ng takbo. Si Venturina nga ay agad na hinarangan si Mendez at dito na nga rin lumitaw si Lastimosa na hindi na rin hahayaang makawala pa ito. Double team defense kaagad. Lumapit pa nga si Lastimosa, hindi maganda ito. Nasambit nga ni Ricky sa isip at dito na nga rin lumitaw sa likuran niya si Sanchez. Akin na, wika ni Dre at agad namang umatras si Ricky para ibigay ang bola rito. Pagkatapos nga noon ay agad na tumakbo si Mendez. Isang mabilis na bounce pass naman ang ginawa ni Sanchez para ibalik kay Mendez ang bola at doon na nga nila tagumpay na naitawid iyon sa kanilang side. Defense! 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 Maririnig naman nga ito mula sa mga fans ni Lastimosa. Ibig sabihin, iyon lang ang pwedeng depensang gawin ni Mendez. Sabi naman ni Kyle sa sarili na agad na nilapitan si Ibanez. Si Marky naman ay agad na binigyan ng screen si Ricky at dito na nga ito tumakas mula sa pagbabantay ni Gomez. Napahanda naman agad sila Nete kaso dito na nga ginamit ni Mendez ang kanyang bilis. Nagawa nga niyang paatarasin ang sentro ng kalaban at kasunod nito ay ang kanyang pag-step back para magpakawala ng isang mid-range shot. Dumiin ang sapatos si Mendez at hindi nga siya kaagad tumalon dahil sa biglang paglitaw ni Gamboa sa kanyang harapan upang siya ay butaan. Tagumpay ang kanyang pump fake at dito na nga rin napaseryoso si Julius dahil 3 na ang kanyang fouls. Napangiti naman si Mendez at dito na nga siya tumalon para ibigay kay Gamboa ang ika-4 nitong foul. Napaseryoso nga ang mga manonood at sa pamamagitan ng kontroladong hawak ni Ricky sa bola ay doon na rin niya pinakawalan ito. Sumilbato na ang referee kaso nabigo si Mendez sa plano niyang 3-point play. Lumitaw na lang kasi bigla si Lastimosa at hinampas ang bola pabalik. Nagkatinginan pa nga ang dalawa pagkatapos at nakikita naman si Gamboa na hindi natuwa sa pangyayaring ito. Bakit ka kasi tumalon agad? Bulalas naman agad ni Gomez at si Ricky naman ay naglakad na papunta sa free throw line para sa 2 tira na ibibigay ng referee. Nakatuon na ang atensyon ni Kyle kay Ricky. Sabi nga ni Maki sa bench habang katabi si Mover. Ang delikado rito para nag-oobserba pa si Kyle kung kikilos na siya o hindi. Dagdag pa nga nito at nakikitang naipasok na ni Mendez ang 2 free throws. Kasunod din noon ay ang pagpasok ni Rayos kapalit ni Gamboa na may 4 na ring foul. Nag-apiran pa nga ang dalawa. Hindi ka kasi nag-iingat, yan mo. Ako na ang magpapaupo kay Mendez. Wika pa nga ni Rayos at dito na nga napaseryoso ang mga kakampi ni Ricky nang makita ang pagbabalik nito. 79-77 ang score at pagbalik ng possession sa Oxy ay makikita kaagad ang pagposte ni Rayos kay Mendez sa may mid-range matapos ang switching nila ni Gomez. Ngiting-ngiti nga si Rayos nang hawak na niya ang bola. Nakita naman nga ni Lastimosa ang marahang paglapit ni Sanchez at Cimeron sa pwesto ni Mendez. Dito na nga siya tumakbo para hingiin ang bola kaso hindi ito binigay ni Rayos sa kanya. Bagkus ay binigla ni Rayos ng balya ng balikat at siko si Mendez na alam niyang hindi basta dedepensa ng maayos sa kanya. Iniisip nga ni Rayos kung ano raw ang kanyang gagawin dito at sa pagkakataong ito ay dito na nga gumalaw ang kanang paa niya at isang pagkaliwang pagkilos ang ginawa niya kay Mendez. Dito na nga rin kumilos si Sanchez at bilisan niyang inagaw ang bola. Subalit napangiti naman si Rayos nang bigla niyang iniangat ang bola. Iniiwas niya ito ng may ngiti at dito na nga rin makikita ang pagkat ni Venturina na nakita niyang nasa ilalim na ng basket. Nabasa ba niya ang gagawin ko? Naitanong na nga lang ni Sanchez sa isip at ang bola nga ay agad na sinalo ni Venturina at sa pagtalo niya ay doon naman lumitaw si Lee para siya ay pigilan. Iniiwas naman ni Venturina ang bola at sa paglampas niya sa basket ay doon na nga rin niya pinakawala ng isang reverse layup
na nagawa pa ring mapigilan ng Kalapan dahil sa paglitaw ni Baron. Nagigil na pinalo ang bola na tumama pa sa board. Tumapon nga pabalik ang bola at dito naman lumitaw si Marky para sa rebound. Paglapag nga ni Lee ay agad niyang ibinato ang bola sa tumatakbo ng si Mendez na hinabol kaagad ng 3 players na nakaputi. Ang bilis, sabi nga ni Gomez, at maging si Lastimosa ay napaseryoso dahil parang hindi raw siya aabot kay Mendez. Pagkasambot naman ni Mendez sa bola ay dito na nga siya walang takot na tumalon papunta sa basket. Mula nga sa likuran niya ay makikita rin ang pagsabay ni na Gomez at Rayos at ni Lastimosa. Pipigilan nga nila si Ricky Mendez kaso biglang bumaba ang mga kamay ni Mendez na may hawak sa bola. Reverse layup, tanong ni Lastimosa kaso dumiretso ang bola sa kanilang likuran at sa paglapag din ng 3 sa ilalim ng basket ay doon naman dumating si Sanchez na naalala ang play na ginawa nila noong All-Star Game ng OMPL. Dito na nga nasaksihan ng maraming manonood ang ginawa ni Dre Sanchez na pagdunk sa bola. Ang mga manlalaro nga sa bench ng Kalapan ay napatayo, lalo na nang magharap ito at si Mendez. Kasunod nga noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng kanilang apiran. Tabla nga sa 79 ng score, kaso kasunod din noon ay ang biglang pagkaripas ang takbo ni Lastimosa na agad na sinambot ang pasa ng inbounder na si Rayos. Paghinto nga nito sa 3-point area ay doon naman lumitaw si Baron na agad siyang hinarangan. Napangiti nga si Lastimosa at sa paggalaw ng mga kamay niyang may hawak sa bola ay doon na nga rin niya binigla ng isang malinis na paglampas si Meron. Isang crossover iyon at sa pagdating niya sa basket ay doon na niya walang awang dinakdakan ang sumabay sa kanyang si Marky Lee. Bagsak si Lee at sa paglapag ni Lastimosa ay doon na rin napaseryoso ang marami dahil biglang kumuyom ang kamao nito habang pinagmahamasdan ng kalabang nasa kanyang harapan. Nabigyan pa nga si Lee ng foul sa play na iyon. Siguro oras na para magsimula na ako. Mahirap na, baka bigla pa kayong magka-momentum. Nakangiti pero may diin na wika nga ni Lastimosa na naglakad na nga para magpunta sa free throw line. Ang itsurang iyon ni Lastimosa, ganoon din siya noong bigla siyang nagkaroon ng clutch moment noong kalaban natin sila. Seryoso namang winika ni Henrik na lalong nakaramdam sa nalalapit na pagkatalo ng Kalapan. Bumalik ang possession sa Kalapan matapos ang 3-point play ni Kyle. Kaso si Lastimosa nga rin ang humarang kay Mendez at dito na nga niya walang alinlangang inagaw ang bola. Naagawan nito si Mendez at kasunod noon ay ang pagtakbo muli ng mga nakasul sa side ng kalaban. Pagdating naman ni Lastimosa sa kanilang side ay doon na nga rin siya bumigla ng isang malayong tres na ikinatayo ng mga supporters niya. Pumasok ang bola sa basket at napangiti pa nga si Lastimosa habang nakatingin kay Ricky na nakakuyom ang isang kamao. Papanoorin mo na lang bang matalo ang team ninyo? Sambit pa nga ni Lastimosa at makikita naman ang paghinga ng malalim ni Mendez. Nilampasan niya si Lastimosa para kuhanin ang bola mula sa inbounder at sa pagharap niya sa side nila ay doon na nga lumitaw muli ang kalaban. Binigla siya ni Lastimosa at isang steal na naman sana ang magaganap pero hindi sa pagkakataong ito.